Hello mga ga! To this video ay i-share ko po sa inyo yung ginawa kong kamote pie with pandan flavor. Excited talaga akong i-share sa inyo ito mga ga kasi ay ang sarap po, grabe. Ay mabilis lang po itong naubos sa aking estante. At para masubukan din po ninyo ito, kaya tara na, wag na po natin itong patagalin pa, umpisahan na po natin. So dito meron po akong malambot na naluto na po ito yung aking kamote. At wag lang po ninyong sunugin yung kamote ninyo ha, gaya nito. At pag lumamig na po yung ating kamote ay balatan po natin at kudkurin po natin ito gamit yung kudkuran ng ating cheese. At ang kailangan po natin dito ay 500 grams na kamote na naluto na. Kaso nga lang kulang sa 8 grams kasi ay nasunog nga eh. Okay lang yan, i-round off na lang po natin ng 500 grams dito sa ating recipe. At diretso na po natin yan ilagay dito sa ating kawali. Para naman sa ating flavor dito ay gumamit lang po ako dito ng 2 tablespoon ng pandan flavor powder. At half teaspoon ng iodized salt at 1 cup na white sugar. 1 cup na evaporated milk at dito meron akong 1/2 cup ng cornstarch plus 1 cup na tubig. And then tunawin ko lang muna yung cornstarch at pagkatapos ilagay na po natin dito. At mga haluin ko lang muna ito at isit aside ko lang muna ito. Mamaya ko na po ito lutuin. Gagawa muna ako ng aking pabalat or yung ating crust pie. So dito sa ating pabalat ay meron akong 500 grams ng all-purpose flour at maglagay ako dito ng 1 teaspoon ng yeast para aalsan ng kaunti yung ating pabalat. Mix ko lang yan at gawa lang po ako dito ng parang wheel sa gitna at maglagay ako dito ng 1/4 cup ng ating sugar at half teaspoon ng iodized salt. 1 cup ng ating tubig at pagkatapos tunawin ko lang yung asukal at asin bago ko unti-unting basain yung ating harina. At pagkatapos maglagay tayo dito ng 1/2 cup ng ating margarine. Pwede naman gumamit kayo dito mga ng shortening. Pwede din yung pure butter. At masahin lang po natin yan hanggang sa mag-well combine po yung ating margarine dito sa ating harina. Kung masyadong dry po ang inyong dough mga ga, pwede kayo ditong magdagdag ng tubig. Kaunti lang po. Ako nagdagdag po ako dito ng mga 2 tablespoon ng ating tubig kasi wala tayong ibang nilagay na liquid ingredients kundi tubig lang. Kaya dagdagan po natin kasi masyado lang pong dry yung ating dough. At masahin lang po natin ito mga ga ng mga 5 minutes. Hindi naman natin dito kailangan yung makinis na makinis talaga na dough. At pagkalipas ng 5 minutes mga ga na pagmasa ko ay isit aside ko lang muna yung aking dough. I-rest ko muna yan ng mga 20 minutes. At dito gagamit lang po ako ng 11 by 15 by 1 ng sizes ng ating llanera. At banyahan lang po talaga natin ng shortening or di kaya margarine. At pag malambot na po yung ating dough na hindi na po siya kukulo mga ga, palaparin ay palaparin na po natin. At tansyahin lang po natin yung lapad nito sa ginagamit po natin na llanera. At yung isang hati po ng ating dough mga ga ay palaparin na po yan natin para ready na siya mamaya pag gamitin na po natin bilang pangtakip. At ganun din mga ga, yung lapad nito ay tansyahin nyo lang po ang inyong llanera. At lagyan lang po natin ito ng harina. At itupi lang muna natin ito at isit aside. At balik na po tayo dito sa ating palaman. Dito tayo sa ating pandan filling. Lutuin natin ito sa katamtamang apoy at patuloy lang po natin itong haluin hanggang sa ito'y kumulo. At haluin lang po talaga natin ito hanggang sa ito'y lumapot. At nang ganito na kalapot mga ga, ay haluin pa natin o lutuin pa natin ito ng mga 3 minuto. At pag ganito na kalapot, ay okay na po ito. Ay patayin na po natin yung apoy ng ating kalan at palamigin lang muna natin ito. So dito naman tayo mga ga sa ating buko classic filling. So dito kailangan natin ng 3 cups ng ating cornstarch or 300 grams. At 4 cups ng ating tubig at 3 cups ng evaporated milk. At haluin muna natin at sunod ilagay na po natin yung 2 cups na white sugar or 400 grams, half cup ng powdered milk at half teaspoon ng iodized salt at half tablespoon ng vanilla. At haluin muna natin ng kaunti at pagkatapos ay lutuin po natin ito sa katamtaman lang na apoy. Patuloy lang talaga sa paghalo, wag lang po nating tigilan mga ga para hindi naman masunog yung ilalim. At pag ganito na siya mga ga, ilagay ko na po dito yung 1 cup na buko
or yung ating meat ng buko. At patuloy lang po natin itong haluin. Huwag lang po nating tigilan sa paghalo at kailangan ay mabilisan lang po na paghalo para hindi masunog yung ilalim. Haluin lang hanggang sa ito'y lumapot. At pag ganito nakalapot mga ga, ay okay na po yan. Patayin na po natin agad ang apoy ng ating kalan at i-transfer na po natin ito sa ating nakaprepare na pabalat sa ating lianera. At bago natin ilagay dito yung ating palaman, ay banyahan muna natin ito ng tubig para mawala din yung hulo harina at para dumikit talaga dito yung ating palaman. Sa first layer po natin ay ilagay muna natin una yung ating puti na palaman. At hatiin lang po natin sa paglagay yung ating puti na palaman. Huwag lang po natin itong iubos agad lahat sa paglagay dito. Hatiin po natin. At bago natin ilagay dito yung ating flavor pandan, ay lagyan muna natin or banyahan muna natin ito ng tubig para dikit na dikit talaga yung ating palaman dito. At yung ating pandan flavor o yung ating kulay green na ito ay iubos po natin sa paglagay. At ganun din, ipantay lang din natin. At bago natin dito ilagay yung natira po natin na puti na palaman, ay banyahan muna natin ng tubig yung ibabaw ng ating pandan flavor filling. At yung natira po natin na puti na palaman ay iubos na po natin dito sa paglagay. At pagkatapos naman natin itong pantayin, ay yung ating puti na palaman ay basain naman natin ulit ng tubig para didikit talaga dito yung ilagay natin na pabalat or yung ating pangtakip. At butas-butasan natin ito gamit yung ating tinidor. At bago po natin ito isalang, ay palsahin muna natin yung ating pabalat ng kaunti. Palsahin natin ng mga 30 to 40 minutes. May nilagay tayo dito na kunting yes, palsahin muna natin ng kunti yung ating pabalat para hindi naman masyadong manipis yung ating pabalat. At pagkalipas ng 35 minutes ay isinalang ko na yung ating pie at bago ko pala yan isinalang mga ga, binanyahan ko na yung ibabaw ng evaporated milk. Hindi ko lang po na-on yung camera sa pagbanya po ng ating evap. At lutuin lang po natin ito sa may preheated oven 200 degrees Celsius for 35 minutes. At kailangan po na malamig na talaga bago po natin hiwain yung ating pie para hindi din masira. At hiwain po natin ito mga ga sa gusto po nating hiwa. Ga, masarap at mabinta talaga ito sa aking bikiri kaya subukan po ninyo ito para din kayo ay kumita. At hanggang dito lang po yung ating video. Sana may natutunan at nakakuha din kayo ng ideya sa ating recipe ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!